Si Stellar o XLM ay bigla pong tumaas ng 30% sa loob ng 24 oras, kung saan ay may kasabay na paglago ng trading volume nito na umaabot po ng $2.96 billion. Ang biglaang pagtaas na ito ay malapit na konektado sa pag-angat ni Ripple or XRP, kung saan ay tumama po sa presyong $1 nitong Sabado, November 16, 2024. Pero ano nga ba ang nagdulot ng correlation or pagkakaugnay nito? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Unang-una ay ano nga ba itong si Stellar o XLM at Ripple or XRP at bakit po sila ay may kaugnayan. Si Stellar or XLM at saka si Ripple or XRP ay parehong cryptocurrency projects na nag-focus po sa blockchain-based cross-border payments, kung saan ang layunin nila ay gawing mabilis at mura ang international transactions. Kaya magkapareho po sila. Ang connection nila ay nagmumula po kay Ginoong Jed McCaleb na dating co-founder ni Ripple at nagtatag ng Stellar. Dahil sa pagkakapareho po ng kanilang misyon at technology, madalas nagkakaroon ng magkatulad na galaw sa presyo ang dalawang cryptocurrency. Base po sa datos mula sa macro axis, may 90-day correlation coefficient na 0.96 itong si XLM at saka XRP. Ang ibig sabihin nito ay halos magkapareho po ang galaw ng presyo nila. Kapag umakyat si XRP, malamang ay susunod din itong si XLM. Ngayon ay bakit tumaas ang presyo ni XLM or Stellar? Ayan, unang-una ay nagrally po kasi itong si XRP patungo sa presyong $1. Nitong Sabado ay umangat po ang presyo ni XRP sa presyong $1 matapos po ang partial legal victory nito laban sa US Securities and Exchange Commission o SEC. Ang bullish sentiment na ito ay nagdala ng bagong kumpiyansa sa market ng crypto, kung saan ay nagresulta rin sa pagtaas ng XLM o Stellar. Pangalawa ay tumaas po ang volume at open interest nitong si XLM. Ang trading volume ni XLM ay pumalo po sa $2.96 billion, ang pinakamataas mula noong bull market ng taong 2021. Ibig sabihin ay maraming traders ang bumibili ng XLM o Stellar. Ay bukod dito ay umangat din ang kanyang open interest or OI sa $75.05 million, kung saan ay nagpapakita po ng pagpasok ng malaking kapital at bagong trading positions. At ang kanyang technicals naman at ang kanyang Ichimoku Cloud, ayan, ay base sa technical analysis, si XLM ay nananatiling nasa itaas ng Ichimoku Cloud, kung saan ay nagbibigay po ng indikasyon na ang trend ay bullish o pataas. Kung magpapatuloy po ang pagtaas ng volume, maaring maabot ni Stellar or XLM ang 0.24 or 24 cents. Ngunit kung mag-take profit ang mga holder, maaring itong bumagsak sa presyong 0.16 or 16 cents. Ngayon ay ano naman po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader o investors dito ni Stellar or XLM. Ang pagtaas po ng presyo ni Stellar o XLM ay maaring magbigay ng trading opportunities para kumita mula sa price fluctuations. Kaya ang unang posibleng maging epekto nito para sa atin ay nagbibigay po ito ng pagkakataon para sa short-term gains. Kaya kung tayo po ay isang trader, ang 30% na pagtaas ng presyo nito ay isang magandang pagkakataon para makapag-take advantage sa volatility nito. Maaring bumili po sa retracement at magbenta kapag tumaas ulit.
Yan, ang isa pang posibleng maging epekto nito ay ang risk ng profit-taking drops. Dahil maraming nag-take profit sa ganitong biglaang pagtaas, kailangan po nating mag-ingat. Yan, sa posibleng pagbaba ng presyo nito kapag naubos na ang buying momentum. Yan. At ang panghuling posibleng maging epekto nito ay ang long-term investment sentiment. Kung tayo po ay long-term investor, ang correlation po ni XLM at XRP ay maaaring maging batayan sa pagdidesisyon kung maghihintay nga ba tayo ng mas mataas na presyo sa hinaharap, lalo na kung magtutuloy ang legal wins or panalo ni Ripple. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang biglaang pagtaas ni Stellar or XLM ay nagpapakita po ng lakas ng crypto market, lalo na kung malalaking events, lalo na kung may malalaking events o balita tulad po ng legal victories ni Ripple. Pero importante ring tandaan na ang crypto trading ay may mataas na risk. Para po sa atin bilang mga Pilipino na crypto traders or investors, ang mahalaga ay ang pagiging responsible po sa pag-i-invest. Unahin po natin ang research at huwag po munang mag-invest nang hindi mo kayang mawala. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.